Nadiskubring peke ang Special Allotment Release Order o SARO mula sa tanggapan ni Cagayan Congresswoman Baby Vargas Alfonso para sa isang road project na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Sa investigasyon naman ng Kamara, lumalabas na isang tauhan ng Department of Budget and Management na tinawag na Supremo ang kasabwat umano sa pagkalat ng mga peking SARO. May news to go si Sherry Ann Torres. Mga gusali man tulad ng public school buildings o iba pang paggawa tulad ng mga kalsada basta proyekto ng gobyerno nangangailangan ng Special Allotment Release Order o SARO. Ito kasi ang dokumento mag-uutos na i-release na ang budget para sa isang proyekto. Kaya naman itinagulat na marami na peke pala ang sarong nakarating sa tanggapan ni Cagayan Congresswoman Baby Vargas Alfonso na magre-release sana sa mahigit 100 at 60 milyong pisong pondo para raw sa isang farm-to-market road sa Cagayan. Nabisto ito nang isumite na ng staff ng mambabatas ang SARO sa Department of Agriculture. Dahil pala isipan sa mismong kampo ni Vargas Alfonso kung paano ito nakarating sa kanyang tanggapan, idinulog na ito sa NBI. Pero sa paunang investigasyon ni House Speaker Feliciano Belmonte, lumabas na natanggap ang pekeng SARO ng Chief of Staff ni Vargas Alfonso na si Bong Pelonio mula sa isang staff ng House Committee on Appropriations na si Jose Badong. Nakuha naman daw ni Badong ang pekeng SARO kay Emmanuel Raza, ang Political Affairs Assistant Staff ni Representative Lilia Macrohon Nuño ng Zamboanga City. At ayon sa Chief of Staff ni Nuño, umamin daw si Raza na sa kanya galing ang pekeng SARO at meron siyang kasabwat sa DBM na tinawag lang niyang Supremo. Ipinarinig pa raw ni Raza sa mga kaopisina ang usapan nila ni Supremo sa telepono. Mabilis namang sabi ni Congresswoman Nuño, wala siyang alam sa ginawa ni Raza. I'm shocked. I never expected these things to come from my office. I'm very strict, honestly. I do not want any, what do you call this, illegal transaction. Yun lang, dito lang sa loob ng office, yung kung ano yung inutusan kong gawin niya. Yun lang. Wala pang opisyal na bahayag si Vargas Alfonso kaugnay ng issue, pero itinanggi na raw nitong may kinalaman siya sa pekeng SARO ayon kay Belmonte. Wala pa ring tugon si Badong, habang pinatawag naman ng staff ng mga kongresista nabanggit sa issue sa NBI, kabilang si Raza na hindi sumipot sa NBI. Isang sulat ang pinadala nitong si Raza sa pamamagitan ng fax machine sa tanggapan ni Nuño. At dito nga sa sulat na ito, humihingi siya ng 1 buwan na bakasyon para raw maharap niya yung pagsagot doon sa aligasyon sa kanya patungkol sa pekeng SARO. Ayon sa NBI, 12 pekeng SARO na lampas sa 800 billion pesos ang halaga ng iniimbestigahan nila. Ang mga taong sangkot, hindi muna pinangalanan. Ang isa sa mga SARO, bistadong peke dahil photocopy lang pero pirmado na. Kahit ang original, hindi pirmado ni Budget Assistant Secretary Luz Cantor. Pinasirox ito na walang pirma. Tapos, ang ginawa nila, nung napasirox na, pinirmahan. Pero kung ihahambing mo yung pirma niya doon sa totoong pirma niya, madali mong malalaman eh. Pero natanggap namin ito that it's a fake? October 20. Kasi nasa amin pa yung unsigned ang released SARO eh. 12 ito eh. So paano sa kanila lumabas yung unsigned? Well, I guess on the way to some office, baka na Xerox. Yun ang kailangan imbestigahan. Pero giit ng DBM, wala pang nailabas na pondo gamit ang pekeng SARO dahil kailangan ang orihinal na kopya nito. Sherry Ann Torres, GMA News.